si mga present senators. Si Robin Padilla, siyempre po, yan po ay anti-impeachment. So, meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Remember, ang kailangan po natin ay 9 senators para po ma-appoint si Bibi Sara. So, Ooh, we have 9 7 senators. probable senators. Kailangan pa ng 2. Ang kapatid ni Camille Villar ay si Mark Villar. Nationalist na party din po. At malamang sa hindi, diyan po siya mapupunta. Wala na po sila. Isa na lang kailangan. Meron pa rito na maaaring mapunta doon. Si Alan Peter Cayetano po ay siya rin po ay nationalist na party. So ayun na mga kababayan. Hindi ko binoto yan, si Alan. Pagkilangin po natin kung sino-sino ang pabor na hindi ma-impeach si Sara. Ito po, pangalanan ko po isa-isa ha, Ito mga na. kababayan. So ito po, una, si Bongo. Pasok po si Bongo. So kailangan po kasi Pabor siyam talaga yan. na senador, mga kababayan, siyam na senador para hindi ma-impeach si Sara. Kailangan siyam ang pipirma. Una, si Bongo. Panalo po siya, number 1. Bongo. Isa na si Bongo doon. Pangalawa, si Bato. Bato. So, dalawa na. Pangatlo, si Marcoleta. So, 3 na. Pang-4, si Aimee. Pang-5, si Villar. Pang-6, si Cayetano Pia. Pang-8, itong si tawag dito, kapatid ni Camille, si Mark. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Pang-7 si Mark, pang-8 si Alan, at sino yung pang-8? Si Robin Padilla. So ulitin ko po lahat ng mga ayaw ma-impeach si Sara: Bongo, Bato, Marcoleta, Aimee, Camille Villar, Pia Cayetano, Robin Padilla, Mark Villar, at Alan Cayetano. So Naku. siyam po sila, mga kababayan. Klarong-klaro naman po dito siguro na andito po mga kababayan sa ating picture. Wait lang. Ayan, pakita ko sa inyo ha. Ayan po yung siyam na pabor. Ayan, nasa likod ni Ed. Yan po yung mga pabor sa hindi ma-impeach si Sara or Grabe. anti-impeachment sa Senado. Bongo, Bato, Marcoleta, Aimee, Camille Villar, Pia Cayetano, Alan Cayetano, Robin Padilla at Mark Villar. So, siyam na po sila. Siyam lang po ang kailangan ni Sara para hindi siya ma-impeach. So, klaro po, mga kababayan, klarong-klaro po na si Sara ay hindi ma-impeach. Pasok na pasok. Hindi Diba? ko ma-impeach. Ngayon, mga kababayan, so dapat ba tayong malungkot? So dapat ba tayo May ICC pa. magalit kasi hindi siya na-impeach? Huwag po kayong magalit, mga kababayan. May Interpol Huwag po pa. kayong magalit, no? Na si Sara ay pabor, hindi siya ma-impeach. Huwag po kayong magalit, mga kababayan. Bakit? Sabihin natin, panalo siya sa Senado. Mga Estrada pa, nandyan pa si Jinggoy, nandyan pa si GP. So, wag po kayong mga kababayan, wag po kayong malungkot. Kasi bakit? Meron pa tayong isang pag-asa. Nandyan pa ang International Criminal Court. Hindi man siya ma-impeach, hindi man siya matanggal, kukulong din naman. Hindi man sa ngayon, si Trillanes nga 7 taong inantay para lumabas ang warrant. Grabe na. Antayin natin. Antayin na lang natin, mga kababayan. Actually, huwag tayong malungkot. Huwag tayong magalit na hindi siya ma-impeach. Kasi karapatan ng mga politician yan. Kung taong bayan lang ang papipiliin at boboto, kung ilan ang bumoto para pabor na ma-impeach si Sara, malamang sa malamang, marami talagang bobotong i-impeach siya. Sorry, kasi ang magboboto, Senado at Kongreso lang. So, huwag tayong malungkot kung sure win na si Sara kasi nandyan si Bato, si Bongo, si Robin, si Marcoleta, si Aimee, 2 Villar,
tapos si Alan Cayetano at si Pia Cayetano. So siyam na po sila. Nandiyan pa si Jinggoy, nandiyan pa si GB Ejercito, nandun pa si Villanueva, hindi natin alam ha. Kasi marami-rami pa yan. Nandiyan pa si kung sino pa, ng mga senador. Actually, ang senador is 24. So, hindi natin alam. Kung halimbawa man na hindi siya ma-impeach, sa ICC na lang tayo aasa. Kaya, wala pa rin ICC talaga yan. Walang takas. Hindi man siya ma-impeach sa Senado. Sa ICC naman, doon naman siya makukulong. So yun. Hindi, lalong ipoporsige talaga ni Trillanes yan, no? Lalo na tapos ng yung kanyang pagtakbo sa mayor. Talagang ipoporsige niya yan, no? Yan yung tututukan niya kung paano niya mapapakulong itong mga kalaban niya, no? Sila Bongo tsaka sila ni Bato, pati si Sara. Pati yung mga may mga pulis pa na kasabwat dito. Kaya umanda-handa na sila, no? Mas lalo tong gagawin, no, ni Trillanes, no. Yan ang mga kalaban tsaka si Laila de Lima. Yung mga kalaban. Grabe, no. So yun lang. Di ba? Meron na tayong kanta na, don't you worry, ICC is coming to town. Naku, mga kababayan. Alam nyo naman po kung ilan ang merong warrant sa ICC. Siyam pa po ang kailangan. Ngayon, siyam ang kailangan ni Sara para hindi ma-impeach sa Senado. Baka nakalimutan nyo po, siyam din po ang may mga warrant sa ICC. Huwag na kayo mag-alala. Diba? Siyam ang kailangan na boto ni... Grabe, no. Siyam na boto kailangan. Kalimutan nyo po. Baka nakalimutan nyo po. Lulusot man sila na hindi ma-impeach. Pero sa ICC, iwan ko lang kung lulusot pa sila. Tama po ba ako, mga kababayan? Hindi makakalusot yan. Siyempre, wala namang pakialam yan eh. ICC. Kaya, lulusot ka man sa impeachment. Hindi ka man ma-impeach sa Senado kasi meron kang mga politiko na pipirmang hindi kayo pa-impeach. Pero, yung ICC, siyam din po ang islat ng kulungan. Naku, sa patay. dahig. Patay. Di ba? Di ba? Impeach siya sa Congress. Pero hindi pa siya impeach sa Senate. Kaya impeach pa rin ang tawag doon. Ngayon, kung ma-impeach siya sa Congress, impeach siya sa Senate, ang tawag doon, conviction. Hindi pa naman siya impeach sa Senate kasi hindi pa naman umpisahan. Sa Senado, automatically, impeach na siya. Meron pang sa Congress, impeach na siya. Meron Sa pa Senado, ng Senado, hindi pa naumpisahan. Di ba? Paano ko masasabing convict? Hindi pa convict ang tawag doon. Hindi pa naman naglilitis sa Senado eh. Tsaka hindi talaga Diba? siya may impeach. Hindi pa naman naglilitis sa Senado, bakit ko tatawagin convict? Ayaw kong maging dito, abogado ha, pero para sa akin, mali po ang tawaging convict, makukonvict siya, hindi po, mai-impeach pa bago siya i-convict. Bakit ka galit sa mga Duterte? Sino matutuwa sa kanila? Sige nga, tapos pag ako galit, kawawa ako. Mas kawawa sila kung makukulong. Ganun lang. Hindi ko siya, alam yung mga DDS, wag niyo akong turuan kung ano yung sinasabi ko kasi alam ko ang sinasabi ko. Yung dapat ninyong turuan, yung mga vlogger dyan na nakukontempt at nakukulong at nakakasuhan. Yun ang turuan ninyo. Kasi ako, never niyo akong turuan bakit bago ako magyawya dito pinag-aralan ko yan. Bakit ko sasabihin makukonvict si Sara hindi pa nag-uumpisang liltisin sa Senado? Sa Kongreso, pwede kong sabihin conviction na ang sunod kasi impeach na siya dun eh. Hindi naman tayo pwede magdesisyon na Congress lang. May Senate pa. Diba? Yun ang totoo. Tuturuan nyo ba ako? Turuan ninyo yung mga DDS vlogger na mga nakukontempt. Wag ako. Magaling-galingan pa kayo dyan. Hindi ako lawyer ha. Pero, nagbabasa naman po ako. Hindi
po pwedeng sabihin mo makukonvict. Hindi pa naman nililitis ngayon, pag na-impeach siya sa Senado, na-impeach siya sa Kongreso, yun na ang sunod, conviction. So, ibig sabihin, impeach siya sa Congress, antayin pa natin na ma-impeach siya sa Senate bago siya ma-convict. Ganun yun. Hindi pa naman nag-hearing eh. Tama. Matuturuan niyo pa ako. Ganun yun. Hindi pa nga nalilitis, sabihin ko conviction agad. Paano kung pipirma dyan lahat na hindi siya ma-impeach? So, asan yung conviction? Diba? Ganun yun. Huwag kayong mauna. Hindi pa nga nahihiring-hiring sa Senado. Conviction na kayo agad. Ganun lang yan eh. Diba? Nag-aaral tayong lahat. Dumaan tayo ng elementary at high school. Diba bago ka mag-solve ng problem, kailangan bago ka mag-conclusion, i-review mo muna bago ka mag-concluse? Bago mo sabihin na ito yung conclusion, i-review mo muna. Mahirap mag-conclude nang hindi ka pa sure. Di ba? Nasa science subject yan. Bago mo sabihin ito yung conclusion ng nire-research mo, make sure na yung i-conclude mo ay tama. Di ba? Mahirap kasi mag-conclude nang hindi pa tayo sure. Hindi ko pwedeng sabihin na conviction siya kasi hindi pa nililitis sa Senate. Yun ang mahirap. Yun Kaya, talaga mahirap mga yan. DDS, huwag nyo na akong turuan. My God, I hate bobo. Ito. Diyos me yung Arimar. Kung Congress lang ang pag-usapan, conviction na ang sunod na lilitisin kay Sara. Kasi bakit ko sabihin conviction? Impeach na siya eh. Ang problema lang, hindi ko pwedeng sabihin conviction kasi hindi pa inumpisahan na hearingin or lilitisin sa Senate. May Senate pa. Tama. Di ba? Ganun yun. Hearing for conviction. Hindi pa naman nag-hearing. Bakit ko sabihin convict? Impeach pa rin. Ganun yun. Huwag na kayo mag-react. Mahirap sabihin hearing for conviction. Hindi pa naman na-hearing. Alam mo sasabihin kong conviction na agad. Okay lang ko ngayon, habang nag-live tayo, nanood tayo, ito conviction na to. Kasi nag-hearing na sila. Hindi pa nag-hearing, kaya wala pa akong pwedeng sabihin conviction. Ang sabihin ko, impeachment. Tama. Ganun yun, mga kababayan. Ay naku, ayoko makipagtalo eh. Mas magaling pa pala kayo sa akin. Ba't hindi kayo mag-advise dun sa mga fake news na vlogger ng DDS? Kung magagaling kayong mga DDS na mga nag-advise sa akin na hearing for conviction, hindi pa nga nag-hearing, bakit ko sabihin conviction? Doon yung isabi yan sa mga vlogger na DDS na mga nakukuntim. Diba? Doon yung sabihin yan. Kaya nga sila nakukuntim kasi mga fake news eh. Hindi pa nautot, sinabi nilang naigit na. Dito tayo mga kababayan, sinadya ko lang talaga yung patulan para tumaas yung minutes. Kasi syempre, puputol-putulin ko to, i-re-upload ko ulit eh. Diba? Grabe Ganyan na. pag magpahaba ka ng time. Ayun natin Kasi ka na. Para sa akin kasi, kung halimbawang hindi ma-impeach si Sara sa Senado, wala tayong magagawa dyan. Pero kung ICC na talaga ang may tawag dyan na kailangan talaga siyang ipatawag, dalhin sa The Hague, no? Interpol, no? At si Sara, hindi makakawala yan sa Interpol. Madadala talaga yan ng Interpol doon sa The Hague para litisin siya kung ano bang kanyang partisipasyon doon sa AJK. No? Doon malalaman yan. Ngayon, kung ma-impeach si Sara sa Kongreso tapos sa Senado hindi ko alam kung ano mangyayari dyan, kung sino mangingibabaw dyan, Kongreso ba o ang Senado. Pero kung ang The Hague at ang Interpol na ang magpapatawag sa kanya, wala na silang magagawa dyan. Di ba? Kasi hindi naman natin sakop yung pinangako ng Interpol na meron tayong kasunduan dyan na kailangan kung anong hingiin nilang tulong, kailangan talaga masusunod yun at magagawa talaga yun, no? Kasi kung halimbawa may mga kailangan talaga tayo na dapat na hulihin, nandiyan ang Interpol, no? Kaya wala tayong magagawa. Kailangan yun sa mga makasalanan
o may kasalanan na nagawa sa Pilipinas ng mga politiko, di ba? Dahig, tapos Interpol. Kailangan talaga nilang sumunod sa batas, no? Wala tayong magagawa diyan. Ang tanging paraan na lang natin siguro na na maliti sila ay siguro sumunod dun sa batas ng Interpol, no? Tapos kung mapatunayan nilang wala silang kasalanan, hindi makakabalik sila sa Pilipinas. Ganun lang naman 'yan, di ba? Pero kung meron naman sila talagang kasalanan, wala tayong magagawa. Makukulong at makukulong sila katulad ni Digong, di ba? Kasi meron na nga silang pinapakalat na si Digong doon nakalabas na, nakalaya na. Di ba? Grabe, ano? Talagang gumagawa sila ng paraan na para matuwa sila, no? Tingin ko fake news yun. Fake news talaga yun. Marami silang pinapakalat na si Digong ay nakalaya na at nakauwi na ng Pilipinas. Grabe. Yun talaga, no? Dahil nga, naging mayor nga si Digong. Mayor na siya ngayon sa Davao. Pero ang tanong, kung makakapanumpa siya. Dahil wala daw pakialam ang ICC, no? Kung anong klaseng posisyon ang meron ka sa Pilipinas. Wala siyang pakialam. As long talaga na may kasalanan ka sa ICC, no? Yung human rights talagang nilabag mo sa batas. Mananagot ka talaga. Kahit sinong mga presidente ang managot dyan, no? Kailangan mo talagang harapin ang iyong ginawang kasalanan sa human rights. Yan. Kaya abangan natin yung yung paglitis ng kaso kay Sara sa Kongreso at saka sa Senado. Kasi lang naman, estimation lang naman yun na kung ilan ang mag-impeach kay Sara sa Kongreso at ilan din sa Senado. Sabi nila pasok na daw na hindi ma-impeach si Sara, no, sa Senado kasi marami siyang mga kaalyado doon. Pero sa Kongreso, marami siyang kalaban, no. Kaya yan ang abangan natin, no. Kaya please mag-like at subscribe na po kayo sa ating channel. Ito po ang Makapinas.